morning, Fred. Good morning po sa lahat. Opo, how are you? Masaya po ako. May na-discover tayo dyan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Habang ako yung secretary. Yes, ma'am. Okay, ganda ng timing, ika nga. Yeah. Sige, ma'am, can you please tell us more about this muna? Sino po ang nagtulong-tulong para ma-discover ito at gaano katagal ang ginugol nila para ho ito ma-discover? Alam mo, eto po, maganda pong tanong yan. Kasi alam mo, dati kasi yung Malampaya, mga consortium yan ng iba't ibang kompanya, ng mga foreign companies, ano. Pero for the first time, dahil po sa mga nangyari habang with President, in the administration of President Marcos, naging Filipino company na siya. Purely Filipino company na siya. Kasama po yung gobyerno dito, mga 10% po of PNOC. So, ni-renew natin yung contract na nalipat ang ownership sa Filipino company. Tapos ni-renew natin yung contract during the administration of Marcos also. Nag-renew tayo ng contract ng Malampaya kasi nag-expire na siya. No? So, ni-renew tapos, pinakommit sila to do more drilling. So, mula po last year, nag-umpisa na tayo ng permitting and everything. Actually, tutusin ang drilling, ang actual drilling, ginawa po natin in Pilato nung mga middle of last year lang. So, 6 months lang po kasi ang galing po ng technology nila eh. Filipino kasi, no? So they discovered right away. By December, they knew there was gas. Hinihintay lang nila yung pressure para malaman nila kung ano ba talaga yung pressure, ano capacity, kasi hindi mo naman malalaman niya kung hindi mo buksan, no? So, they discovered in a very fast process. Kasi po, hindi lang Pinoy, pero there's Filipino funding and labor also, no? So talaga po mabilis to, and hopefully within the year po makakasama na po natin sa ating electricity structure na ito. Okay. So as a backgrounder, ma'am, di ho ba ma'am yung Malampaya na existing natin, nag-expire na yung kanyang contract, nag-renew po ito, at ito na po yung nakuha nitong consortium ng Prime Oil and Gas Incorporated, itong Prime Energy? Extension po, apa. Hindi Okay. naman renewal. Opo. Pero extension, yes. So ang binigyan niyan, eto, nung nalipat na sa Prime Energy, sa Filipino company, pero ano lang sila, 45% na dyan. Okay. Opo. Consortium yan. Tatlong company yan dyan. Opo. So, Consortium. nagbigay pa naman sila, yes, with the commitment na they do drilling. Okay. So kasi, nung time na kasi, kahit di ba, alam niyo naman, Ted, yan, ang balita, nauubos na si Malampaya. Kaya, di ba, wala namang point kung extend mo kung wala namang, hindi naman sila mag-extend. So, they were willing to drill and stuff. Buti na lang at we're successful. Opo. Sige. So, ito hong ating existing Malampaya, sa inyo po bang pagkakaalam, ilan na lang po ang volume na available dito na maaari pong ma-harvest nito pong Prime Energy Consortium na ito? Gaano na lang ito katagal? Apa, yung original, yung ngayon po, kung hindi tayo nakadiscover po, mauubos na yan by 2027 or 2028. Mga 2 taon na lang sana, Ted, no? So, eto, dahil nakadiscover tayo, hindi ganun kalaki, ano? Talagang malaki yung Malampaya, major yung Malampaya na yun. But with the discovery, ma-extend natin another 7 years siguro. So, mga 2035. Okay, sige po. So, Ma'am Secretary, ito pong sinasabi na ito ay located lamang 5 kilometers east of the existing Malampaya gas field natin. Yung pong infrastructure dito, gaano katagal ho ito bago ho mapakinabangan natin yung oil find na ito? Paano po? Tinanong ko rin yan sa kanila, within the year daw kaya nila. Kasi hindi naman ganun kalayo. Hindi naman sobrang laki yung infrastructure. Lalatag lang yan nila yung pipeline with all the technology they have. So within the year, pwede na siyang makonect. Hindi po to yung ibabato sa Batangas, halimbawa, no? Na sobrang layo. They will disconnect it to the existing structure of Malampaya po. Okay, so idudukto na lang po ito. Ma'am, sa ngayon po, sa ating existing na Malampaya gas field na ito, sino ang pangunahing energy company na nakakakuha ng produce nila para po pakinabangan na as kuryente? Okay, so
So yung gas kasi, energy is energy. Fuel is fuel. Ano? It does not matter naman kung kasi tawag dito, meron tayong mga gas-fired power plants dito sa Pilipinas. Pero kukunti lang. Meron po dyan sa First Gas, meron din doon sa mga ilihan, no? Meron po mga 7, kung hindi ako nagkakamali. So ito po yung pwede pong kumuha ng indigenous gas natin. Priority indigenous kasi dapat unahin nilang bilhin yung ating indigenous. So ito pong mga 7 gas-fired power plants natin. Ito po yung gagamit ng Malampaya. And this actually, at right now, siguro mga 20% ng consumption ng Luzon. Bumaba na dati 40 yan eh. 20% of the consumption ng Luzon, ito yung pinuprovide ng Malampaya eh. Pero hindi lang po kasi Malampaya ang ginagamit kasi nag-i-import pa tayo dahil kulang. So, dapat talaga mag-produce pa tayo ng more gas para lalong bumaba yung presyo. So, the companies or the power plants that will use this are the gas-fired power plants na existing po sa atin. Opo. So kumbaga itong existing ngayon na siya ho namang kumukuha ng supply sa Malampaya gas field na ating original, sila pa rin po may priority kasi nga sila ang mayroong kapasidad. Opo, kasi hindi mo naman pwedeng paggamit sa coal power plant. Yes, yan. correct. Yes, ma'am. Opo. Okay. Natin. So kailangan sila. And hopefully, kasi hindi ganun kalaki kasing percentage ng Malampaya dyan eh. Kasi dahil kulang nga siya. Hopefully with more drilling, gawin sana natin someday. Ang target namin na 100% na yan na indigenous, hindi na imported. Para mas mura na talaga yung presyo ng electricity natin. Opo. Ma'am, remember before, meron kasing kumbaga tama ba, byproduct ba ng Malampaya yung LNG na ginagamit nga sana sa mga sasakyan din, yung liquefied natural gas? Okay. Yung LNG kasi, ay yung gas kasi gas, no? So, pag nag-import tayo, hindi po lumarating yan ng gas. Liquefied na yan. Kasi hindi mo mag-transport, delikado yung transport mo gas. So, may technology yan, sinifreeze nila para maging liquid siya at yan po yung dumarating. So, yan po yung LNG. Tapos pagdating dito niyan, actually, yung dating niyan, liquid siya. Tapos meron tayong facility, regasification facility, na i-convert ulit siya into gas. Ito po, the first 2, ito po na inaugurate natin, nag-open yan during the administration of President Marcos. Dalawa po, kauna-unahan po sa bansa natin. So, ito po yung ang LNG is just gas na liquefy po. So hindi po siya kakaiba. So I don't think they supply pa ang Malampaya sa mga kailangan ng ating mga vehicles, ano? Kasi hindi pa nga enough po sa power plant pa lang natin. Okay. Pero yan po yung LNG. It's the liquefied gas. Opo, sige po. So ma'am, ano po ang estimate na volume na makukuha natin dito? Na laki po ng kuryente, and then yung presyuhan nito paano kung sakasakali po, kasi nga sinasabi ni Presidente malaking tulong ito sa supply at doon din po sa pagbababa sa presyo po ng kuryente na siya ho namang yung kukunin ng mga distributors dito po sa mga gas gas plant na ito. Okay, una po yung volume niya, saka ano po yung impact niya sa ating electricity, ano. Yung volume niya pa, para lang to simplify, mga mga 5.8 million households ang kaya niya pailawin, for on an annual basis, ano. So malaki po, malaki, hindi ganun kalaki nung dati, pero malaki pa rin po ito, 5.8 million households, medyo marami yan, no. Tapos, ano po yung impact nito sa presyo natin? Dahil po mas mahal ang imported kaysa sa local natin na gas. Talagang may epekto po sa presyo natin. So, ang mas madali ko ang immediate lang namin nakikita kasi pag nawala ang Malampaya by 2027-28, ang impact po niyan, i-accept po ng ₱1 po ang presyo ng electricity. Ngayon po, hindi po mangyayari yan dahil meron na tayong bagong discovery. Yun talaga yung biggest advantage yan in terms of price. Ano?
ma-avoid natin yung mga drastic increases dahil mawawalan na itong mga 7 power plants natin ng source na indigenous. Kailangan nila mag-import na napakamahal tapos i-liquefy mo pa tapos i-regasify mo pa. So, ito po yung advantage niya. So we will avoid more increases in the price of electricity. Ang impact din po nito na ang presyo kasi ng malampaya is medyo nababantayan po natin yan kasi part dyan yung PNOC at sila po meron pong formula yan kasi standard na formula, hindi pwede nilang abusuhin na sila lang yung may gastos. No? So meron po tayong assurance po na kahit ano pong mangyari sa ibang bansa po, ang presyo at ang volume po ng gas dito sa Pilipinas steady lang. Kaya kailangan talaga damihan pa natin to So hindi tayo ma-affect po kung mag-away po ang mga ibang bansa dyan. Hindi tayo affected. So that's the advantage po. The energy security and the price stability. Hopefully, price lowering din and subsidy. Okay, so price stability, yun po ang unang magagarantiya dito. Hindi ho maapektuhan yung presyuhan dito po nga sa pagkuha ng supply sa malampaya. Ma'am, ilang taon po ang forecast dito? Ang sa sinasabi po na sa Malampaya East, mga ilang taon ito lamang? Extension niya, mga 7 years siguro. Mga 7 years. Okay. So, sabihin mo 2028 ang supposed yung depletion niya. So may extension 7 years. Mga 2035 hanggang 2035. Ang estimate namin. Okay. Ma'am, hindi ho ba ang malampaya sa ilalim din po ng existing laws natin, maliban dito nga sa kikitain ng consortium na ito, meron pa silang ibinibigay na royalty sa gobyerno ba tawag doon? Kasi if you recall, meron tayong Malampaya Fund na nagkaroon din ng kontrobersya. Opo. Parang yun din isa sa mga history natin. Actually, Malampaya as of now, siguro may $14 billion na na-contribute po sa national government natin. Meron po maraming nangyari po previously, marami pong may abuso din, may controversies, no? Ngayon po, continuous pa rin yung contribution po ng Malampaya. Actually, malaking contribution yan. At hopefully with the new discovery, madadagdagan pa rin yung contribution. So this is one big source also of income for the government. Kasi po, meron tayong nakukuha po dito. Opo. Ang tawag ko doon, ma'am, royalties? Hindi lang po kasi nasa government share natin. Okay. Merong share ang gobyerno sa kita nila. Opo. Automatic yan. Kaya po, kailangan gobyerno talaga part ng project na yun. Kasi, like, pag nag-renew tayo or nagbigay tayo ng kontrata, kailangan may contribution. Meron silang binibigay sa gobyerno. Mga $14 billion yata yun over the years. Malaki po yan. Laking tulong yun. Marami po yung mga hospital at classrooms ang natutulungan ng Malampaya kasi ang laki ng contribution na po sa ating bansa. Opo. Pero yun bang pera na nakukuha galing sa Malampaya, meron ba specific na purpose lamang ito? Gaya po ng dati na hindi mo maaaring gamitin para sa farm-to-market roads o anumang pong mga NGOs na kung saan po na-involve nga yung dati pong Malampaya Fund dito sa skandalo? Opo, dapat kasi yun, energy-related naman. Kasi this is, Malampaya Fund is also supposed to ensure our energy security. So, depende po yan sa administration, so interpretation nila. Pero dito po sa leadership ni President Marcos, they're very conscious about that. Ang nangyayari lang that it goes directly to the national government. Hindi po sa DOE, hindi po namin nakita yung funding. Pero pina-follow naman po yan ng national government kung ano po yung purpose of Malampaya. Kaya for example po, ngayong year po, fundingan po ng national government, yung survey namin na parang survey kung ano yung resource ng Pilipinas, kung meron pa ba tayong gas or oil na potential dito, para po dumami po ang gas and oil indigenous resource natin. At mapakita natin sa possible investors na ito po, punta kayo dito kayo mag-invest, dito kayo mag-explore. Kasi meron po ditong area may potential. So, the government is also increasing its funding on energy
because of Malampaya. Opo. Pero ma'am, sa ngayon ho ba, would you know, mga magkano na po ang kinita ng gobyerno dito po sa extended contract ng gobyerno ng PNOC Exploration Corporation with the Prime Energy? Bibigay ko yan sa kayo mamaya, Ted, ano? Pero ang total so far na alam ko na na-contribute ng Malampaya over the years is about $14 billion. I'll give it to you. Opo. Billion din yan. Malaki din yan. Opo. Hindi po yan napupunta sa mga other kung ano-anong project. Kundi it goes directly to the national government. Part na rin po yan ng mga spending natin. Okay. I'll look for it lang. Opo. Sige po. Okay, sige. So, yan po ang magandang balita at aasahan natin bago pa man po maubos itong kasalukuyan natin ng Malampaya gas field existing, ready na po pakinabangan tong Malampaya East na ito. Yan po ang inyong ginagarantiya, Secretary. Hindi siya mauubos ang Malampaya at meron po tayong gas sigurado na atin at para lang sa atin for the next 8 years. So malaki po yung impact nito and hopefully po dahil po talagang aggressive tayo ngayon maghanap ng mga investors pa. Nakabigay na tayo last year ng 8 contracts para sa oil and gas exploration. So malamang bago pa maubos ito pong bago nating discovery, meron pa tayong bagong papasok na rin. Okay, sige po. Ito si Malampaya, nag-explore pa ng dalawa pa eh. Right now, ongoing yung drilling nila. So, I'm very hopeful about it. We will have our own gas developed by Filipino investors na para lang po sa mga Filipino consumers. Opo, pero ito nga po ay itong mga ginagawang drilling ngayon within the area po lamang ito, no? Dito po sa area ng along South China Sea, no? Wala bang inaasahang istorbo dito ang China? Wala. Alam mo, maganda. Nakapunta na ako 2 beses doon. Steady naman po yung mga Coast Guard natin ng ating mga defense na binabantayan naman. Saka kung may report or kasi minsan meron namang dumadaan-daan, pero wala pa namang threat for them. Pero we are very protective of this. Kaya with coordination po yan ng national defense natin, coordination with DOE, even DNR, talagang po malaki po yung sabi sa investment ng gobyerno dito because not because only of the possible power, pero ito po it is our only offshore na yun national treasure natin to Opo. Sige po. So ma'am, salamat po na marami at kami makikibalita po kung sakasakali po na mayroon pang ilang mga magagandang development tungkol po sa isyong ito. Salamat ma'am at Godspeed. Thank you, Ted. Thank you. Maraming salamat din po. Salamat. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!